Okay mga kapenyo, pag-usapan naman natin itong full statement about dito kay Maris Racal na kung saan alam naman natin nahusgahan siya ng maraming tao at sinabi nga na talagang malibog no etong si Maris Racal. Even though na alam naman natin na nagmahal nga lang siya dito kay Anthony, pero syempre mga kapenyo no, yung doon kasi sa message nila sa screenshot talagang lumalabas doon na parang siya talaga yung G na G no dito kay Anthony. At tara mga kapenyo, pakinggan nga natin dito sa ABS-CBN News eto nga naging mensahe ni Maris Racal. Today I will take accountability Uh-huh. for everything. Nagkamali ako and I want to say sorry for everything that I have done. So ayan mga kapenyo, no, humihingi nga ng pasensya etong si Maris sa atin lahat, no? At wala naman siguro siyang dapat ihingi ng pasensya. Para sa akin lang kasi hindi rin naman niya sadya to no? Kumbaga, wala namang taong may gusto na ilabas ang private message, no? Na kung saan ang problema, kung meron man siyang dapat hingian ng pasensya, yun doon sa una neto ni Anthony, no? Na kung saan talagang labis na nasaktan. Kaya inilabas o siniwalat niya etong mga kagaguhan nga ni Anthony at neto ni Maris. Na kung saan siguro nagpa-public apology siya dahil nga sa kahihiyan na inabot niya. Pero para sa akin kasi, eto sarili kong opinion mga kapenyo mas much better kung hihingi siya ng sorry doon talaga sa sa nasaktan no nung yung girlfriend nga ni Anthony talaga. It all started last June of 2024. Okay. Last June. So ano na ngayon? December, 6 months ago. No? Medyo matagal-tagal na pala itong issue na to, no? Tapos nung kailan lang siguro nailabas talaga na itong girlfriend nga ni Anthony na kung saan pumutok na talaga siguro siya. I was in a very dark place. I was lonely. And I was getting attention from Anthony. The kind of attention that I needed. Okay. When I sensed that there was this brewing attraction between Anthony and I, nadala ako sa emotions ko. And I knew that was wrong. I came clean right away. I told my ex everything. And I admitted things to him. And then we broke up. Okay, so alam naman natin no kung sino nga yung naging ex-boyfriend niya, walang iba kung hindi si Rico Blanco, no, na kung saan nasa dark nga raw siya no nung mga panahon na yon at talagang eto nga si Anthony talaga yung naging sandalan niya, no, kumbaga parang doon niya binuhos lahat dahil nga nagkahiwalay sila nito ni Rico, siguro baka mahal pa niya or hindi pa siya ganun totally talaga 100% nakaka-move on kasi alam naman natin mga kapenyo sa relationship no talagang yung iba nga bago talaga makapag-adjust taon nang binibilang no pero yung mga sanay na katulad ng mga ganito artista syempre alam naman natin pagka sa mga artista talaga buwan lang minsan nga wala pa di ba minsan 2 weeks 3 weeks meron ng boyfriend girlfriend so kumbaga normal na to sa mga artista pero sa pagkakataon na ito no sabi nga nito ni Maris sa kanya mismo nang galing no nasa dark side nga siya no mga panahon na yon kumbaga nung nagchat-chat sila yung mga gigil, 'di ba? Pero syempre normal 'yun sa magjowa talaga, lalong-lalo na pag bago lang, no? Bagong salpukan lang kayo, talagang normal na normal 'yun. Kaso ang problema nga kasi naikalat, no? 'Yun po yung kahihiyan na inaano ni Maris ngayon, no? Yung dinadanas niya ngayon. Kasi sobra talaga nabas siya. It wasn't easy. Oo, hindi madali talaga. It was very hard for me to I announced the breakup. The reason why I became so emotional during the interview because I was holding back a truth. Yun yung totoo. I wasn't really able to simmer down. I wasn't able to reflect on what had happened.
Alam niyo mga kapenyo, sabi pa nga ni, Sian Gasa 'no, talagang naging mag-close nga itong si Anthony tsaka itong si Maris Racal, dun sa last movie nga nila mga kapenyo 'no, na kung saan, talagang doon lalong pumutok, doon lalong nag-init 'no, itong pag-iibigan. Kumbaga na-fall in love siguro sila sa isa't isa dahil nga kumbaga siyempre, mahirap kasi yung malayo ka rin sa minamahal mo, tapos meron kang nakikilalang bago. So, kumbaga parang minsan doon nafo-fall in love, So, malamang lumalim yung usapan nga nila neto ni, Maris, wala namang problema kasi single naman si Maris. Ang problema etong si Anthony, yung kalokohan na ginawa niya, talagang napakasakit para doon sa girlfriend niya na walang kaalam-alam sa ginagawa nilang dalawa, 'no? Yun talaga yung pinaka-demonyo dito, itong si Anthony. Dapat talagang si Anthony ang umayos ng gusot na yan kasi kumbaga nadamay lang si ano rito, etong si Maris Racal, 'no? Kung naglibog man siya doon sa chat nila, wala na tayo talagang pakialam doon. Ang problema na-expose. Kaya ngayon, talagang, napakadami niyang basher, 'no? Kumbaga ang dami talagang gumagaya sa kanya at talagang nag-viral ito, 'no? I was working every day for days straight, weeks straight, Mhm. months straight. Bago nagsimula yung mga daming trabaho namin, I told Anthony that I broke up with my ex. Mhm. And he also said the same thing. Maloko talaga itong si Anthony, 'no? Sinabi niya na nakipaghiwalay na nga siya sa, ex niya, 'no? Kumbaga hiwalay na sila ng ex niya at sinabi rin ni Anthony na gano'n din daw siya, 'no? Sinungaling talaga 'tong kolokoy na 'to, 'no? May pagkademonyo talaga 'tong si Anthony pala. Mind you, I was in a very lonely place. I was so lonely. And I was so vulnerable at that time. Like everybody, nakaka-break lang. You would be so vulnerable. I was working every day. At sa lahat ng trabaho na yun, kasama ko si Anthony. Ayun na nga, na-fall in love na nga siya. Sa araw-araw na pagtatrabaho namin, nahulog din yung loob ko. Yun, doon na nga. Yun na yung pumasok talaga yung ano, He would be pag-ibig very niya. sweet to me. Ayun, 'no? He would be such a gentleman to me. Okay. He would say things to me. He would tease me on the set in front of other people. He would tell all the people who were close to me that he was single. So, yan mga kapenyo, 'no? Ito talaga pala ang demonyo dito, 'no? Etong si Anthony. Nako talaga, Anthony, 'no? Medyo malala etong ginawa mo, 'no? Dito kay, Maris Racal at sobrang kahihiyan para sa pamilya, 'no? Neto ni Maris. Lalong-lalo na kay Maris, 'no? Buti nga etong si Maris, matibay-tibay ba ang loob nito mga kapenyo? Yung ibang ganyan, sa totoo lang, real talk, nagpapakamatay o tumatalon sa sobrang depressed, 'no? Sa ano talaga, sa nangyari sa kanya. Kasi kinalat, 'no? Sumabog, Kumbaga, biktima lang din yung girlfriend ng Anthony at biktima lang din siya dahil sinasabi pala nitong Anthony na single din siya, 'no? Kumbaga talagang niloko siya, tinuhog talaga nito ni Anthony, 'no? Kumbaga, walang ibang dapat sisihin dito kundi yung lalaki. So, I was confident to act a certain way around him on the set. Because in the eyes of the people there, we were both single. Kasi kung talagang single naman sana kayong dalawa, wala namang kaso sana, Wala sana magiging ganitong issue. Kaso may naapakan kayong tao kaya ayun. Araw-araw kami nagtatrabaho. And September came. We went to Italy for our shoot. Ayun na. Teleserye namin Ayun na. dito. Oo. Ito rin sinasabi ni Sian Gasa, mga kapenyo, na talagang doon na sila, parang naging sila, 'no? Yung sa shooting nga nila doon sa Italy. And that, doon nag-start na naging deep yung pagkakilala. Yun. Yun na nga. Totoo yung sinasabi ni Sian Gasa. I really fell. Nung pauwi na kami ng Italy, it was my birthday. And we were stuck at the airport. The whole day. He would say things to me that are sweet. He would say promises. We would tell promises to each other. And then nung pauwi na ng Italy, I felt so happy that I had to post something on my IG story just to appreciate him during Okay. that day. So talagang lumalabas mga kapenyo na na-fall in love na rin talaga etong si, Maris
dito kay Anthony, no, na kung saan ang problema, no, hindi niya alam na meron palang sabit etong si Anthony, na kung saan nalabas talaga yung baho nila sa buong social media. Kumbaga, alam naman natin ngayon sa social media, talagang pagka ganyan na nailabas ang baho mo, kung ano-ano talagang paratang, no? Kahit hindi ka nga kilala, kung ano-ano yung sasabihin, akala mo, mas may alam pa sila sa buhay mo, eh. Which is no, talagang normal na dito sa social media yon. Kaya nga sinasabi ko kanina pa, no, medyo believe pa ako dito kay Maris Racal, no, sa tibay ng loob niya at kinakaya niya to. Kasi alam naman natin, no, nasa showbiz siya. So, hindi na ako mabibigla kung talagang may mga ganitong darating. Kaso, nakakaawa talaga dito, gaya nga ng sabi ni Maagago, etong, ano, no, girlfriend ni Anthony, na hindi naman nasa showbiz, no? Kumbaga, hindi siya sanay sa mga ganito, na dapat talaga, nananahimik lang siya at nagtatrabaho ang kanyang boyfriend. Kaso ang problema, etong boyfriend niya, puta, tumuhog ng isa, pukin ng ang lupit mo talaga, Anthony. Puta, ikaw na talaga, pambansang manyak kang hinayupak ka.